So, andito pa rin tayo sa Baras Rizal. Dito naman tayo sa Sitio Baliksaka, dito sa Pinugay, Barangay Pinugay. At kasama natin si Attorney Ding Espinas dito sa kanyang Ace Integrated Farm. Yan. At kayo po, ang flagship ninyo ay Black Pig. Black Pig, for lechon. For lechon. At sila po ay advocate ng organic farming. Okay, sir, puntahan natin. Yes, okay, let's go. Okay. Alam mo bang mahalang ano ngayon ng baboy? Piglets, eh. Mahal ngayon ang baboy. Yeah, kasi... Mahal niya nabibenta. Well, not lower than 5.5 Wow. per piglet. Pag fattening, sir, pag yung for slaughter na, magkano yun? Slaughter ay 230. 230 live weight? Live weight. Wow. Ang laki kita nun, sir. I get my lechonin. So, wala itong walang commercial fish. Yun na lang yan. Soya, darak, and molasses. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron na naman tayong tour, Yes, ma'am. sir. Opo. Babalik tayo ng Vietnam. Vietnam Sir ulit. Bobby. Okay. Opo. Pero this time, pupunta po tayong Mekong Delta ng Vietnam. Ayan. So, ang topic po natin ay Vietnam Rice and Fruit Orchard Tour. Sa June 4 to 8. Ayan. Ang tawag po nila dito sa Mekong Delta ay the Rice Bowl of Vietnam. Sisilipin po natin yung mismong farm ng mga Vietnamese. At the same time, sisilip din po tayo dun sa mga milling kakagulat kasi nga talagang parang from yung bigas po nila dumadating doon sa mga rice mills ng nakabarge using the Mekong Delta. Tapos hinihigop na lang po siya ng machine. Dire-diretso na po yun. In 8 to 12 hours, lalabas po yung bigas. Bigas na. Guava, ayan, dragon fruit, durian, langka. Open na yung registration. Open na po yung registration. Open na po. Just send us a message sa Inspired Learning Tours Facebook page. Yun po yung pinakamabilis. May pa-fruit buffet ka ba, Ay, ma'am? syempre po. Sa Vietnam lang Laging po. looking forward yan sa fruit buffet. Dalawa pala yung aabangan mo. Oo, durian at bayabas. Kasama po ako sa tour na to. Magkita-kita po tayo. Oo, kasama po ulit si Sir Buddy and his team. Kasama po ang Agribusiness, how it works sa tour na to. Mag-register na po kayo. Sigurado hindi po kayo magsisisi. Salamat po. Alam mo yung ilog na body, Yes, yung ilog ng Baras. Opo. Yearly, yan, nilalagyan ko yan ng mga Similya. karpa, similya. Karpa, alapia, yan mga nilalagyan. Meron pa nga akong bangus nilalagay yan. Kakatulong ka sa mga mangisda. Hindi nila alam ba't merong iyo sa ilog na gano'ng kalalaki. Yung mga karpa. Bakit may karpa? Pag nalaman na, bingitan na. Ganun. Aking balay. Meron na rin nag-aalaga dito ng ito, but not commercial scale. Backyard. So siguro, I'll talk with him and then magsama-sama ba? We try to consolidate yung mga effort na yun the community will benefit from the product that you're able to produce within the community. So
Isa yun sa pinaplano ko rito, Mayor. Kasi we have farmers here, producers. But hindi nila alam saan dadalhin ang produkto. Meron tayo sa palengke ng ganyan na araw sila na yung mga farmers lahat ng produkto nila, tanim nila, dinadala doon. I think Merkulis, araw na Merkulis. That can be done naman. Ma-synchronize yung products. Na hindi, meron sili, meron sitaw, meron talong, meron ampalaya. Now, we're not making a name for our community. Sabi, kailangan namin ng ampalaya. Mga 5 tons. Sino makakaproduce yan kung kanya-kanyang dapat So, we want to be known. pare, itong lugar na ito, gawin natin puro talungan na lang. Talungan. Isang bahagi, Ampalaya. puro ampalaya. Para yung Diyos, hindi bitin sa mga Walang market. sa Kaya binigyan ako ni partner ng talong. Ako, dami. Kasi binigyan ako ng 100 puno eh. Tinanim ko yun para hindi ako mapaya kay Mayor eh. Maganda. Ako, sawa ka sa kapipitas. Pamigay na lang pag ano. The other thing is the cost of transporting. So, wala man silang means to transport. So, what I plan to do, we can have a place here, Saturday market. Dito ang mga produce namin, ng mga farmers dito sa Baliksaka. Okay, we invite some mga nagtitinda sa palengke. binibili na rin. Dito na sila pumunta. Kunin nila dito. Tianggi. So, wala na kaming problema, di ba? We have to produce. Let them contract us to... Maglagay kayo dito na isang tiyanggihan. Tianggi yan, every Saturday. Tiyanggihan sa Baliksaka. Ganda nun, Lahat ng produkto. Dadayo yun ngayon, madali na ngayon madali na ngayon yung social media lang, alam na Meron kami, mabilis na meron kami hito, meron kami tilapia, meron kami mga gulay. Pwede yan sa dati, no? Di ba? Isa lang Magkakatay na rin ako. May karne ako dyan. Sige, mura lang. Cheaper than what you can buy sa market. Yung araw na ganun, yun naman yun, 2 times a week. Yes. Yung lahat ng produce nyo rito, pwede yung dayuin na lang kayo dito. Dito na lang. And then, sabihin na lang nila, kailangan namin ng itong product na ito na maramihan, di ba? And then we grow that sa kesa iba-ibang produkto, nakikita ko yung iba-iba yung produkto. So, it doesn't create market. Walang commercial scale. Hindi, wala. So, makakuha kami ng buyer, halimbawa. Naghahanap ng sili. Sili labuyo. Tanim kami ng sili labuyo. Meron naghahanap ng tanglad. Tanglad. Tunilada. Malakas yun, tanglad. Diba? Mas maganda siguro yung volume ng kung hindi sila iwalay. Organized talaga. Yes, that's what... The organization ng Yes. organized na sila. Ikaw, itong time na ito, alam naman natin sa loob ng Tangaraw kung ano pwede, tsaka sa Tagulan na pwede natin tanim. Na maayos sa Ako, pag December, marami akong bumilo. yung pamelo. Bumilo, tatamis pa. Yung mga high value crops na merong demand. Kahit naman hindi high value, basta may demand. Basta may demand. Ano yung binubuo mo rito, May kooperatiba kami. Kooperatiba. Native Animal Farmers Agriculture Cooperative. So this will be Native Animal farmers. Cooperative. NAPA. Yan ang presidente. Native animals. So black pig, native merong chicken. kambing, merong baboy. So ito ang magiging opisina actually. Dito. Alam mo yung mga ganyan, makakatulong ka sa mga farmers dito Yes, yes. Pangunahan mo para at least diba, Ako naman, kung na mag-organize. Yes, Manila. I can share my experience din naman sa kanila kasi dinaanan ko naman na yung sakit sa baboy.
Ayaw. ESF. Kan, ASF, tinamaan ako dyan. Swerte na lang. Naubos yung ano niya. Di, nakalibre ako. Halos lahat na rito, tamaan sila. So swerte na lang na hindi ako tinamaan. Yan, hopefully, mga within the year, we will need your, for the co-op to operationalize. Pwede ko We need, galing yung aking business permit. Nangangasiwa ng kooperatiba. Alam mo yung isang kooperatiba sa bayan natin. Alam mo, meron dyan na isang, depende sa project mo. Bigay kami 300,000, 250,000. 200,000. Depende sa project mo. Yeah. Oo, yung project mo, kalahati mo yun, bibigay natin. Maganda din. Last year, dahil ko binigyan, isang samahan ng mga kooperatiba, 300,000, 400,000, 200,000. Ang nakalinya sa amin na next project that I will be looking for some kind of a grant is mini feed mill. Mini Feed mill. feed mill. Para sa mga manok, sa baboy, Para sa feeds. sa Silage. goat. Ano, more on Silage, pare. Hindi, feed mill. ano po, pellets. Pellets yung isa. Pellets na mangyayari Pellets. yan. Kasi meron ka lang i-grind mo na yun. Chopper, grinder, tapos paglabas niya, pellet na. So actually meron na ako dyan. Pelletizer. But I have to get the raw materials. Hindi na lang mais. Yung mga gulay-gulay, ano? Mga gulay-gulay. Oo. Halo mo. May Paglabas, matigas na. Galing palengke. within the year, we'll be able to operationalize the cooperative. And then magka-courtesy call. Pinag-leksyon nga ako ng baboy nito, yung native na leksyon. Sarap. Oo. Kulay itim na baboy. Now, tell me if you like to go to... Baboy Ramo. Baboy Ramo. Well, I started with that. Nakakuha ko ng breed sa Chaong. Yung dyan, yung Bureau of Animal Industry. Apo, That's where I yung started. national Alam mo, something. Yung baboy Ramo talaga, makita mo, may pangin, maiksi lang ang katawan, mahaba ang uso. So, to me, hindi very ideal for sa table mo na lechon, di ba? So, nag-crossbreed ako. Nag-crossbreed ako ng Berkshire. So, we call that now Berkatib. Berkshire cross with native. Native. With Berkatib. Berkatib. So, yun. Medyo lumaki na siya. Hindi na masyadong bansot. Hindi na. So, hindi mo na mahalata Hindi nagkaroon na ng hitsura. wala nang pangil, ng nguso. Nawala. Maiksi na lang. So, maganda ng katawan, mahaba, minsan mabilog. So, hindi ko na ma-promote masyado yung baboy Ramo. But it came from the genetic of baboy Ramo, our native pig. Kasi meron akong meeting, 4 o'clock, At 3 o'clock, pero iwanan ko si Paring Bobby rito. Sige. Usap na kayo. Rito mo sa kanya yung mga bagay-bagay na nakikita Kasi, niya. Para may mga tao din na ma-expired yung mga kapanood sa ating kanyang episode. So, ako ganun din. Lahat ng pwede kong aralin, nakikita ko sa kanya . So, dagdag kaalaman ba? Yeah. Yung kung saan ka nagkaroon ng interes, ginagaya ko. Kung saan ako interested na panood ko sa kanya, yung mga episode niya na kung saan galing, may Mindanao to, may ibang bansa, may kung saan May nakita ko nga, gusto ko ito, parang gano'n. Kakaroon ako na idea. Maganda rin. Oo, kaya yung paksa nito, may kaalaman, dagdag kaalaman sa mga manonood. Lalo kung tayo mahilig magsaka, mag-business, ito yung kanyang episode na nakakatulong sa kapwa-tao. Ikakalat natin bago mo ikakalat natin sa mga Tsaka magkakaroon na interest yung tao doon sa issue na mapapanood niya kung ano yung gusto niya. Yun ang number 1 doon sa kanyang sa kanyang agribusiness niya. Ganda ng kanyang
Perfect, perfect. Kaya binabati ko itong agribusiness na ito. Yung mga, ako nga dati, di man ako masyado may magsaka. Ay mula na ako nakapanood kay Sir Buddy ng agribusiness niya. Pati nga yung pag-aalaga ng mga bibili ka sa palengke. Pag nabili mo sa palengke yung mga supo na mga na payat. Napanood ko sa kanya yung meron siya na interview. Bibili niya payat after 3 weeks. May patining. Patining, Crab fattening. Crab patining, Yeah. After 3 weeks pa, bibenta na niya. Ibenta na yan, mahal na. Mahal na. Mataba na. Mataba na. Mataba na. Tama. Ano mo, ang ganda nito. Sa bahay lang na isang ganito lang. Maliit na space lang. Para naka-apartment, ano? Aba. Parang ganun. Ano yung baka? Tulad ko, mayroon akong baka na 100 days alagaan ko. After 100 days, dispatch ako Dispose. na. Pakita na ako doon. 50 heads. So, Cattle fattening yan. yes, so, cattle fattening. Nakakatuwa din dahil nahilig tayo diyan. Because of agribusiness, kaya ako nahilig. Sa mga napapanood ko, nananagili ba ako, pare? Alam mo naman, pagka tayo may edad na, wala man tayo nahanap. Ano yung nahanap natin? Ay, ito. Kapayapaan na tayo. Magkakapayapaan, tapos yung saan tayo Pag-ibig. lalakas, saan tayo matutuwa, saan tayo masisiyahan. O kaya, yan, madalas farming. Yun ang magandang Oo. Anong kwento niya? Bakit siya gumanda ang buhay niya? Supportahan tayo But yan. some others will not. Will not make it. Anyway, maraming salamat ha. Sige, I think Hindi. Mayor Willie, maraming Pare, salamat po. ituturo din pa ni Mike. Pag Apo. nilabas mo naman yan, dire-diretso. Apo. Alam ka lang, bahala ka lang. Apo. So, andito pa rin tayo sa Baras Rizal. Dito naman tayo sa Sitio Baliksaka, dito sa Pinugay, Barangay Pinugay. At kasama natin si Attorney Ding Espinas dito sa kanyang Ace Integrated Farm. yan. At kayo po, ang flagship ninyo ay Black Pig Black Pig for lechon. for Lechon. At sila po ay advocate ng organic farming. Okay, sir, puntahan natin. Yes, okay, let's go. Okay. Now, itong area pare, Apo. walang dyan, walang mga maraming residential. Yan lang naman ang pinakamalapit. So, okay naman, wala mang problema sa amoy or whatever. Gano'ng kalaki itong property niyo, attorney? So, if you take a look at the area, Mm-mm. any farm must have water. Okay. Any farm must have water. Mm-mm. If you don't have water, there's nothing you can produce. Mm-mm. So, where water flows, food grows, di ba? Mm-hmm. Just as simple as that. Mm-hmm. So that's why I had this, Ito yung kinikwento nyo because, kanina. I have to stock water during the time when water is flowing abundantly. Mm-mm. So I made Parang dam, mini dam. Mini dam. So yan, may tubig ako dyan. So, para sa palaisdaan, then para sa farm, pagtatanim, para sa baboy din. So ito naman, during the rainy season, Mm-mm. we grow palay. Palay. Oo, so that my people will have rice to eat. Mm. Yeah, area na yan. Maliit lang. And then, the last na tinanim namin is corn. Pare, yung Nag-corn kayo dito. sweet corn. Ay, yung pangkain. Oo, pagkain. Pagkain. At yun, pinapakita ko lang sa iyo, yung, earth pond. Mhm. Earth pond. So, there used to have tilapia dyan, pero dahil sa ng tubig, hindi na muna namin nilagyan ng So, dalawang earth pond dyan sa likod. So, here we are going inside. Okay, they have the chickens there. Native po yan. Native chickens. Black, parang sampen. Saan nanggaling yung stocks nyo? Sir, Ay. puntangan natin, sir.
Saan nanggaling yung stocks nyo? Yung iba niya pare, Parawakan. O, Parawakan. Opo. Parawakan. Galing Sulu. Kala mo dito na sa nakuha eh. Oo. Yung iba naman, Black Australorp. Ito yung mga may Cross na lahi. lang sila. Okay. Yan. Oo. So, halo-halo na rin sila dyan eh. Oh, I see. So, meron pa yan mga sa labas, kaya yung iba dito talaga. Yun, fish pond din yun. Yung Ayan, sir. ang aming Ito yung mga white. malapit na iwalay siya. Mm. You can have a closer look dito. Laki. So, maraming anak siya. Lalaki na. Parang ready na to, win. To win. So, mga 13 na yan. 13 piglets. Wow. Dapat 14 namatay ang isa. Matay yung isa. Naipit Magandang breed siya. And this is the other one. Bago lang mga panganak. So, matagal-tagal pa ito mawalay. Pero lalaki na ng piglet. Yeah. Alam mo mga mahalang ngayon ng baboy. Piglets. Mahal ngayon ang baboy. Yeah, kasi Mahal niya nabibenta. well, not lower than 5.5 Wow. per piglet. Pag fattening, sir, pag yung for slaughter na, magkano yun? Slaughter ay 230. 230 230 live weight? live weight. Wow. Ang laki kita nun, sir. Well, if you have volume. Volume pa rin. Kasi kung paisa-isa, hindi maramdaman. Hindi mo Because of maramdaman. the pitch, Walang pitch ngayon. Mahal. Na biggest cost mo yung feeds. Yes. So, eto dati, puro mga ako, native. Pero sabi ng kaibigan ko, pare, lalaki ng mga kulungan mo. So, lagyan naman natin ng ng mga White pig. hybrid na partner. So, yan, mga isa-isa lang sa isang kulungan. Ang lalaki ng kulungan nila. Darak. Darak palay. Then I have copra meal. I have molasses. So, nahalo-halo siya. So, this is where Ito na. I get my lechonin. So, wala itong walang commercial fish. Yun na lang yan. Soya, Darak. Yan. And molasses. Molasses. That's why, iba ang lasa. So, ito pa rin yung mga yun. Mga malapit na, pakainin. Then this 1, 2, 3. Ito yung mga Destiny is lechon.
Pero nagtitira rin kayo ng ano, pang future breeding o lahat dispose? Depende yan kung how old na yung mga sow namin. Okay. Pero pag may nakurso na daan ako, Keep na. retain ko yun. Lalo na yung, alam mo, pinanggalingan niya ay inahin na, marami ng anak. So, nag-iiwan kami. So, ito mga native, native sow. 100% native to, sir, o mestizo rin? Ang uso niya. Oo. Native pa rin yan. Mahaba. Native yan. Hindi ka makakita ng hybrid. Lang yan. That's why itong mga lechuri namin galing sa kanila. Dami. Ito rin, go-grow out na rin namin ito. Mga last batch namin ito ng lechonin. Ayan, mga inahin. Ilan ang inahin nyo, sir, na puti? Ilan ang inahin nyo na itim? I think yung namin nasa 12. Yung itim? Yes. Yung mas marami-rami yung Yung puti? yung puti. Mga 14 yata. So these are the pigs na grow out na rin namin. For grow out na to. Ilang months na po itong mga to? I think going more than 2 months na siya. So, 1.5 months na lagyan na. This is the one na I'm selling, yung biogas. Ito. So, biogas. Prepare na. So, pag dyan, ilalatag yung biogas balloon. Dyan. So, yun, ialisin na rin yan ang tubig na yan. Buo na yan. Ito, napier grass. If you know what's napier grass. Opo. Pwede yan pakain sa baka, kambing. Sa baboy, binibigay. Pwede rin sa baboy? Oo, pwede rin. Okay, yan ang ha. Ano yung likod niyan? Ibang property na? Sa likod yan, iba na. Okay. But this one is still part of our property. So, we used to have pigs there na galaan. So, yung mga native, dyan lang siya. Gumagala. Pagala-gala. Ito na pala yung solar farm sir. So, these are our fatteners. Call us fatteners. Fatteners. Tataba. Yan. So, ang business model mo, sir, it starts with, nagtitinda ka rin talaga ng biik? Well, or more on for your own fattening? fattening. Fattening. Pag may mga, alam mo na, I also have to develop some market. So, pag kaibigan naman, di ba, ilang piraso. Yung mga hindi-mindihan. Yeah, that's how we develop the market also. Pero kung partner, walang problema. Now, this is already, mga next week, for lechon. For lechon na to. Itong dalawa. Next week. Itong dalawa. Ilang months po itong mga to, attorney? Ha? Ilang months itong mga to, attorney? Itong Nasa... for disposal. Mahigit 4 months na yan. Ang gaganda, no? Nasa 35 kilos likely. Ayun, medyo lang namin na napag-iwanan yun. Ito na yung solar farm. Tabi niya pala. Kanal. Oh. Na kung may tubig dyan, pwede ko lagyan ng isda. Pero sabi ko, I still have something to
fill up. So, kaya ko na muna yun. Ano yun? Tuwing rainy season lang nagkakaroon ng tubig yan. Dahil, Pang-trap din nila ng ng tubig yan sa Saka for security din. So that walang tatawid dyan para sa kanilang panel, solar panels. So, you cannot grow trees dyan, di pwede kasi magkakaroon ng shade. Sabi tayo, alam ko naman yun. Ito, gagawin namin inahin, breeder. Kasi tingnan mo yung tangkad. Saka mahaba. Yan ang ideal for lechon para. Considered sa native pa rin ito, attorney? Ano na siya? Mestiza. 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 So when you see the, yung tainga, na medyo lumadapa na, may halong mestiza. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.